Mahigit 18,000 estudyante ang papasok sa Batasan Hills National High School sa pagbubukas ng klase sa August 29. Lagpas ang bilang na ito sa kanilang tansyang kapasidad na 10,000 ayon kay Cirilo Castillo Jr., Assistant Principal for Administration ng paaralan. Para magkasya ang mga estudyante, sistemang shifting ang muling ipatutupad ng paaralan. Lahat po ng classroom namin dito ay hati-hatiin na. Kahit maliit yung school, pero kami na may pinamalaking enrollment sa buong Pilipinas. Talagang kailangan naming classroom, additional building. Isa ang Batasan Hills National High School sa mahigit 150,000 na mga pampublikong paaralan sa buong bansa na may kakulangan sa mga silid-aralan. Ayon sa Department of Education, mahigit 160,000 classrooms na ang kailangan upang maisara ang classroom shortage gap noong katapusan pa lamang ng 2022. Bukod pa rito, mahigit 180,000 classrooms ang kailangang kumpunihin habang mahigit 20,000 ang hindi na pwedeng gamitin dahil sa matinding sira at kalumaan. Nadagdagan pa nga ng mga nagdaang bagyo gaya ng Egay at Falcon ang kakulangan sa mga classroom. Sa mahigit 100 paaralan sa siyam na rehiyong naapektuhan, mahigit 500 classrooms ang napinsala dahil sa mga kalamidad na nagdulot din ng pagkasira ng educational materials, computers at armchairs sa mahigit 30 munisipalidad. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, tila wala namang mabilis na pagtugon ng DepEd kahit sa mga pinsala ng sakuna. At kahit daw nagkaroon ng pagkakataon ng DepEd na maghanda para sa parating na pasukan, sa iba pang usapin na punta ang focus ng ahensya. So makikita talaga natin na yung Department of Education ay hindi handa para sa darating na pasukan. May mga nagtatanggal pa ng mga putik dun sa mga binahang mga lugar. No? Marami dun sa mga schools natin kahit dito sa NCR ay magkaklase sa mga kantin, sa gym at magkakaroon ng mga shifting. Bukod sa classroom, nananatili pa rin daw ang matagal ng problema sa kakulangan ng mga guro. 7,000 lang daw kasi ang i-hire na guro ngayong taon, malayo sa kinakailangang bilang na 30,000 upang magkaroon ng 1:35 na teacher-to-student ratio sa elementarya at 1:45 sa sekundarya. Dagdag ng act, malamang sa malamang, balik problema na naman ang bitbit ng balik eskwela. Dapat pong pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan ay yung paglalaan ng mataas na pondo para sa edukasyon at pagiging prioridad mismo nito bilang pangunahing pampublikong serbisyo sa ating mga estudyante.